Start na ako, wala pang nanonood. Morning po. Morning po sa ating lahat. Magpalang umaga din po. And praise God, purihin po ang Panginoon. Isang pagpalang umaga po sa ating lahat. Ngayon po ay mag-aaral po tayo ng salita ng Panginoon. Ang totoo po ay ang dapat po ang aming district supervisor po ang aming mag-handle, pero dahil po sa mga nakarang gawain ay nawalan po siya ng boses at masakit po yung kanyang lalamunan. Pero salamat po sa Panginoon dahil God is good all the time. At ako po si Pastora Emma, anak po ako ni Pastor Pedro Gondaneos, at kami po ang mag-handle po ngayon ng devotion po natin. At isang pribilehiyo po sa Panginoon, sa harapan ng Panginoon ang gamitin at makapagbahagi po kami at makapagbigay po ng hamon para po sa ating buhay paglilingkod po natin. Kami pong mag-asawa ang mag-handle po ngayong umagang ito, at bilang pasimula po, tayo po ay nais ko pong umawit po tayo ng isang awit sa Panginoon. Isang lumang awitin pero napakaganda po ng mensahe. Awitin po natin sandali ang awit na to. The steadfast love of the Lord never ceases. Kung nakakaalam po ay pwede po kayong sumabayat. Awitin natin. The steadfast love of the Lord never ceases. His love. Hallelujah. Awitin po natin lahat. Hallelujah, Jesus. Praise God. Purihin po kayo, Panginoon. Sa nakakaalam po ay pwede po nating awitin. Glory to God. Glory to Jesus. The steadfast love of the Lord never ceases. His mercies never come to an end. They are new every morning, new every morning. Great is thy faithfulness, O Lord. Great is thy faithfulness. Minsan pa po. Of the Lord never ceases. His mercies never come to an end. They are new every morning, new every morning. Great is thy faithfulness, O Lord. Great is thy faithfulness. Amen. Hallelujah. Tayo po ay manalangin. Ganyan po kabuti ang ating Panginoon. Hallelujah, Jesus. Tayo po ay manalangin sa harapan ng Panginoon. Dakilang Diyos, aming Ama, Diyos sa mga pangyarihan, Diyos na hindi nagbabago. Salamat po, O Diyos, sa umagang ito na minsan pa ay magkasama-sama kami na mag-aral ng inyong mga salita, Panginoon. At ngayong araw na ito, Panginoon, ay pinagdiriwang namin, O Diyos, at inaalala namin kung gaano niyo pinakita yung pagmamahal ninyo sa buhay ng bawat isa sa amin, Panginoon. At patuloy po namin kinikilala, O Diyos, at
Pinapasalamatan kayo, O Diyos, sa dakilang bagay na binigay at ginawa po ninyo sa buhay ng bawat isa sa amin. Kaya sa oras na to, Panginoon, sa lahat po na makakapakinig at makakapanood, O Diyos, ng inyong mga salita, hayaan niyo pong buksan ang aming mga spiritual na puso, spiritual na isip, mga spiritual na pandinig, spiritual na mata, O Diyos, para makuha namin ang mensahe ninyo, O Diyos, sa umagang ito, O Diyos, sapagkat naniniwala kami, Panginoon, ang maglaan ng oras at panahon para sa inyo ay pagpapala para sa bawat isa sa amin, Panginoon. Inaangkin na po namin ang patuloy na katagumpayan, O Diyos, ng aming pag-aaral po ito, O Diyos. Salamat po sa inyo pong lahat ng papuri, karangalan at pagdakila sa pangalan po ng inyong anak na si Jesus. Amen. Hallelujah. Bigay po natin sa tagapagsalita. Pagpalang umaga po sa bawat isa. Purihin po ang Panginoon. Hallelujah. Ako nga po pala si Brother Ferdy, ang asawa po ni Pastora Emma po. Tayo po ay dadako sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Ngayong umaga, buksan po natin ang ating mga Biblia sa Lucas 23 verse 44 hanggang 46. Lucas 23 44 hanggang 26. Ito kung nakita na po ninyo, babasahin ko po. Sabi po dito na magtatanghaling tapat na hanggang sa ikatlong hapon, nagdilim ang buong lupain, nawalan ng liwanag ang araw, at ang tabi ng templong ay napunit sa gitna. 46. Sumigaw ng malakas si Jesus, Ama, sa mga kamay mo'y ipinagkakatiwala ko ang aking espiritu. At pagkasabi nito, nalagot ang kanyang hininga. Hallelujah. Bibigyan natin ng pansin po dito sa pangpitong wika ng Panginoong Hesus. Sabi niya dito sa huling wika ay, Ama, sa mga kamay mo ipinagkakatiwala ko ang aking espiritu. Purihin ng Panginoon. Sabi dito sa pangpitong wika, Ama, sa mga kamay mo ipinagkakatiwala ko ang aking espiritu. Ang tanong po, ano ang ibig sabihin at kahalagahan ng huling wika ng Panginoong Hesus? Ama, sa mga kamay mo ipinagkakatiwala ko ang aking espiritu. Alam po natin na ang Panginoong Hesus napako sa krus hindi dahil sa kasalanang nagawa, kundi dahil sa kasalanan ng mga tao. Kaya noong siya'y humarap kay Pilato, wala silang makitang kasalanan. Doon sa mababasa natin sa Lucas 23 verse 4, nang humarap ang Panginoong Hesus, wala silang makita na kasalanan o paparatang, na mabigat na paratang sa Panginoong Hesus. Kaya dito, hindi kasalanan ng Panginoong Hesus kaya siya napako sa krus. Hindi niya ang kasalanan niya yun, kundi ang dinadala niya ay ang kasalanan ng mga tao. Meron tayong tatlong mahalagang pag-aaralan. Bakit? Sabi dito, meron tayong tatlong kahalagahan na makikitang aral sa Lucas 23 verse 46. Ang tatlong kalagayan na makikita natin dito, merong una, ang Panginoong Hesus ay nasa kalagayan ng pagsusurrender o pagsuko, na ibibigay niya sa Diyos ang kanyang buhay tulad ng isang tao. Yun pa yung una. Ang Panginoong Hesus ay nasa kalagayan ng pagsusurrender o pagsuko.
Alam po natin ang Panginoong Hesus ay 100% nasa katawang tao ang Panginoong Hesus. At nasa kalagayan na siya'y mamamatay na at siya'y nanalangin sa Diyos. Ang panalangin niya sa Diyos, Ama, sa mga kamay mo ipinagkakatiwala ko ang aking espiritu. Ganun po ang panalangin ng Panginoong Hesus. Alam po natin ang Panginoong Hesus ay nasa katawang tao. At yung kalagayan ng Panginoong Hesus dun sa krus ay hirap na. At yung panalangin niya ay meron siyang sinigaw at ang sabi niya ay, Ama, sa mga kamay mo pinagkakatiwala ko ang aking espiritu. Yung ibig sabihin siya ay nagsusuko na ng buhay sa Panginoon, sa Diyos na nagbigay ng buhay. Yung pangalawa, makikita natin yung kalagayan ng Panginoong Hesus doon sa krus. Ang Panginoong Hesus ay nasa kalagayan ng pagtitiwala. Ang Panginoong Hesus habang doon nasa krus ay nagtitiwala siya sa Panginoon. Nagtitiwala na siya sa Diyos Ama. Dahil yung magandang plano ng Diyos para sa kanya at para sa lahat ng tao ay magkaroon ng katubusan ng kasalanan. At nangyari yon. At napagtagumpayan ng Panginoong Hesus yung lahat ng kanyang paghihirap doon sa krus habang siya ay mula siya ng dinakip ng mga Romano at hanggang sa doon sa krus. Ang dami niyang pinagdaanan, naghihirap at tiniis niya yung sakit at hapdi ng mga palo ng mga sundalo. Kaya dito makikita natin yung pangalawang kalagayan ng Panginoong Hesus habang binanggit niya yung huling wika ay meron siyang kalagayan ng pagtitiwala sa Diyos Ama. At alam po natin hindi maganda ang kalagayan ng Panginoong Hesus doon sa krus. Kaya po nagtitiwala na siya sa Diyos Ama. At ang pangatlo po, makikita natin na kalagayan ng Panginoong Hesus doon sa krus. Ang pangatlo po ay kalagayan ng nahihirapan. Ang kalagayan ng Panginoong Hesus ay bilang tao ay lahat ng hirap ng kanyang kalagayan doon sa krus. Yun po ang nararanasan niya. Mga sugat, mga init, uhaw, yung nararanasan ng Panginoong Hesus, yun ang kalagayan ng Panginoong Hesus. Kaya siya nahihirapan habang doon sa krus ay siya'y nakapako. Sabi dito, ang kalagayan ng Panginoong Hesus ay nahihirapan. Kaya po napasigaw at sumigaw ang Panginoong Hesus ng malakas. Yung nababasa natin doon sa 46, sumigaw ng malakas si Jesus. Minsan po tayo po kapag nahihirapan na tayo sa ating mga nararanasan na hirap, bigat ng nararanasan, mga pagsubok at nararanasan ng mga iba't ibang pagsubok sa buhay, ang paraan natin para mawala po yung bigat na nararanasan natin ay sumisigaw tayo at isinisigaw natin sa Panginoon. Ganun po tayo. Yung paraan ng pagsigaw ay para mawala yung kahit konti ng kabigatan ng ating nararanasan. Ganun din po ang Panginoong Hesus. Sumigaw ng malakas ang Panginoong Hesus sa Diyos Ama para mawala yung kahit kaunti ang naranasan niyang sakit at paghihirap doon sa krus.
Kaya po, sumigaw ang Panginoong Hesus. Ganun din po tayo, di ba? Pag tayo po ay nahihirapan na, marami tayong dapat isuko sa Panginoon. Kung ano naman ang bigat ng ating nararanasan, katulad ng mga pagsubok, at hindi natin kaya na magtagumpay, ay tayo ay pwede nating isigaw sa Panginoon. Meron nga ako na nakita po na dahil sa bigat ng kanyang nararanasan at kalungkutan, isinigaw niya sa Panginoon yung kanyang kabigatan. Sinigaw niya ng malakas at pinakita niya na siya ay sa Diyos, ay magtitiwala siya sa Diyos at pinagkakatiwala niya ang lahat. Ganun po yung paraan para mawala po yung kabigatan at sakit ng ating naranasan. Sinisigaw natin sa Panginoon. Sabi nga ng Panginoong Hesus dito, ang Panginoong Hesus, makikita natin, sabi niya, Ama, sa mga kamay mo. Ano po ba ibig sabihin ng sa mga kamay mo? Ama, nasa mga kamay mo. Ang ibig sabihin po, ang merong magandang plano at merong magandang patutunguhan at merong maayos na kalagayan kapag nasa kamay ng Diyos. Amen. Hallelujah. Sabi po dito, merong magandang patutunguhan at merong maayos na kalagayan sa kamay ng Diyos. Kapag sa kamay ng Diyos tayo nagtitiwala, itiniwala sa Panginoon ang lahat ng ating buhay, ibibigay sa atin ng Diyos yung lugar na para sa kanyang mga anak na nagmamahal sa Ama na nasa langit. Ibibigay ng Diyos Ama sa kanyang mga anak ang pinakamabuti. Amen. At ibibigay ng Diyos sa kanyang mga anak yung magandang kalagayan. Salamat sa Panginoon dahil naniniwala tayo nasa kamay ng Panginoon, tayo ay nagsuko ng buhay. Tayo ay lumalakas, tayo ay nagtatagumpay dahil sa kamay ng Diyos, sa tulong ng Diyos, at sa tulong ng Banal na Espiritu, pinagkaloob niya sa atin. At ngayon po, ay salamat sa Panginoon na binigyan tayo ng magandang aral sa huling wika ng Panginoong Hesus, na sa kamay mo, Ama, sa kamay mo pinagkakatiwala ko ang aking espiritu. Ulitin ko po, ang tatlong aral po na makikita natin dito. Una, ang kalagayan ng pagsuko sa Panginoon, sa Diyos Ama. Ang pangalawa po, ang kalagayan ng pagtitiwala. At ang pangatlo po, ang kalagayan ng paghihirap. Yun po ang tatlong aral na makikita natin sa huling wika ng Panginoong Hesus. Kaya po, purihin ng Panginoon, ay tayo ay tinutulungan ng Diyos para magtagumpay sa lahat ng pinapagawa sa atin ng Diyos. Amen. Purihin ng Panginoon at tayo ay patuloy na tinuturuan ng salita ng Diyos. Tayo ay ginagamit ng Diyos sa kanyang gawain. Purihin ng Panginoon. Amen po ba? Ngayon po tayo po ay manalangin para sa pangwakas na ating pag-aaral ng salita ng Diyos. Hallelujah. Maraming salamat po. Dakilang Diyos, Ama na sa langit, Diyos na buhay, Diyos na mabuti. Maraming salamat po sa inyo sa oras na ito, Panginoon, sa pinagkatiwala niyo po sa bawat isa sa amin, Panginoon. Patuloy niyo po kaming
mihingi ng inyong tulong at gabay, Panginoon, ng iyong banal na Espiritu. Patuloy niyo kaming ingatan at pagbigay ng tagumpay, Panginoon, sa aming mga buhay, paglilingkod, O Diyos. Patuloy niyo kaming ingatan sa lahat ng gawa ng kaaway, Panginoon, sa aming buhay, Panginoon, sa aming buong pamilya, Panginoon. Patuloy niyo kami ingatan, O Diyos, at proteksyonan ng inyong kamay, O Diyos. Naniniwala po kami na sa inyong mga kamay, Panginoon, ay mayroon kaming magandang kalagayan at mayroong maayos na patutunguhan, Panginoon. Hallelujah. Salamat po sa inyo, Panginoon, sa inyong salita na aming pinagbubulay-bulayan ngayong araw na ito. Patuloy niyo kaming i-guide, Panginoon, ayon sa iyong kalooban. Masunod namin ang iyong kalooban, Panginoon. Turuan niyo kami, Panginoon, na maging kalugod-lugod sa inyo. Hallelujah. Salamat po sa oras na ito, Panginoon. Pinupuri namin kayo, Panginoon, ang bawat isa, Panginoon, na nakikinig at nanonood ng devotion ito, Panginoon. Pagpalain niyo po sila, Panginoon, saan man sila lugar, O Diyos. Patuloy niyo pong pagpalain, Panginoon, ang bawat isa, O Diyos, na inyong mga anak at inyong mga naglilingkod sa inyo, Panginoon. Salamat po sa inyo sa oras na ito. Tinatiwala namin, Panginoon, sa inyo ang buong araw na ito, Panginoon, ng aming buhay. Itong magdadaan na araw na ito, Panginoon, patuloy namin tinataas sa inyo, Panginoon, sa inyong biyaya at habag, Panginoon, ay kami po magtitiwala, Panginoon, sa inyong pag-ibig, Panginoon. Kami po ay lalapit sa inyo, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa inyo po ang mataas na papuri, pagsamba, pagdakila, sa tanging pangalan ng Panginoong Hesus, aming tagapagligtas. Ang lahat po magsabi ng Amen. God bless po sa bawat isa. God bless po sa ating lahat. Maraming salamat po.